So ito, KGX, oh. So kung makikita natin bago tayo pumunta dito sa ating news, no? Punta muna tayo dito sa ating trade. Ito yung sinasabi natin sa inyo na unang TP natin itong area na to. Sabi ko nga sa inyo, pwede na kayo mag-TP dyan kasi possible dahil rejected, pwedeng bumaba. Ayan, di ba? Bumaba nga siya. And then ngayon, kung umangat tayo ulit, sabi ko dito sa area na to, pwede tayong pumasok ulit. Pero nasa inyo na yun dahil naka-TP na nga kayo dito. Di ba? Good na yan, no? Good entry na to eh. So, ay good TP na yan. So far, kung mapapansin natin, breakout na naman, bumaba na naman. Ito yung sinasabi ko na once I breakout rejected, nagkakaroon ng down. No? So, ito, itong titingnan natin, 1, 2, 3. Tatlong beses na reject, biglang bumaba. And then, ito is strong support for me. No? Kasi bakit? Ilang beses na rin nare-reject dito sa area na to. No? 1, 2, 3. Para sa akin, rejection na yan. And then ngayon, biglang lumipad, breakout to, umangat. So far, nagkaroon ng candle downtrend, nagkaroon ulit ng red candle. Possible, baka lang bumalik dito at biglang umangat ulit. Or possible, pag ito na break, pwedeng bumagsak yan dito sa area na to. So far, maganda na yan. No? Take profit na. Kung nakaraan, ay kung dito nakapasok kayo sa TA natin at nandito na kayo nakapag-TP, okay na yan. No? Hintayin na lang tayo ulit ng another time para pumasok ulit. Ako, so far, Friday bukas, will try na mag-set ulit. No? Kasi ako, titingnan ko yan, pwede ako mag short dito sa area na to at pwede ako mag-short dito sa area na to. No? So, yun lang yan. Pero so far, sabi ko nga sa inyo, take profit is take profit na. Di ba? Maganda na yan, mga idol. Okay? So next, ito, just in local crypto exchanges license revoke, no? Ano ba yung local exchanges na yon? I think Bitonix. Ayan. So crypto exchange BASP license has been revoked without even properly launching in PH, no? So ito siya. So kung titingnan natin si Bitonix, no? So Bitonix. Kala ko ma-strong si Bitonix eh, pero hindi pala eh. Pero ayon dito, sabi nila, syempre Bitfinex ang naglabas nito. Syempre, ano yung crypto exchange daw noon? Bitonix. Syempre, dahil daw, yung ibig sabihin nito? Virtual Asset Services Provider License sa Philippines. Pero inalis nila ang natural na announcement nila mula sa kanilang website pagtapos i-revoke ang license ng Bitonix, no? Bitonix na naka-issue sa pamamagitan ng ano ba to? Mitans, no, International Corp na certificate and registration bilang type A remittance agent na may BASP function. Kinansel na talaga mismo ng Bangko Sentral, no? Okay. So parang nag-announce si Bitonix na nakakuha daw siya ng BASP license mula sa BSP. So magitan daw ng entrance remittance, pero kailan lang tinanggal yung post ni Bitonix na to sa kanilang platform. Kumbaga, ibig sabihin ang BSP daw, so magitan ng monetary board resolution, yan na nakalagay diyan, no, na number 114 October 3, 2024, kinancel ang certificate ng registration ni Entrance bilang BASP at nilabas ang desisyon noong January pa pala. Ayan. Kaya, ibig sabihin, dahil dyan nawala yung legal na kakayahan ng Bitonix na mag-operate bilang isang crypto exchange sa Pilipinas. Kaya ni-revoke, no? Kaya ni-revoke. So, kawawa naman si Bitonix, no? So, ganun talaga ang buhay, mga idol. And then, kung titingnan natin ang mga comments, laging tinatawanan talaga, no, ang Pilipinas ng netizen. So, yan. Hindi naglagay ng pangkape, kaya na-revoke. Foreign exchange ban, local exchange ban too. Why can't use blockchain on government data? Sana all baliw. Nag-Binance pa ba kayo? Ano pala ibig sabihin ng BSP-SEC? Anong exchange? Kulang lang padulas. Diba? Kikita nyo yung lahat ng comment ng tao, no? Negative talaga pagdating sa Pilipinas, mga idol. Kaya ako, tinitingnan ko na lang yung mga iba't ibang news, mga lodi, pero so far, Powell rate cuts, liquidity about flood the market, no? Talagang naniniwala sila na magti 10,000 si ETH.
Di ba? So kayo, naniniwala ba kayo? Pero para sa akin, sana naman ma-approve na yung ibang platform. Di ba? Ang hirap naman yan. So hindi ma-approve yung mga iba't ibang platform natin, mga idol. No? So yun lang mga idol at saludo sa inyong lahat.